Okay, salamat Pastor Brian sa inyong introduction. Okay, wait lang po Yon. So nakita na po ninyo yung screen po natin At of course kung nandito po ang inyong bishop so I would just want to also acknowledge si Bishop Noel if he's here at lahat ng ating mga kapastoran at kapwa manggagawa na. So sige, hindi na po natin papatagalin. Ito po yung nabigay na assignment po sa atin. So I hope I can do a good job dito po sa binigay po ninyo sa aking assignment na pag-usapan itong discipleship at ano po ba ang kinalaman nito sa buhay natin at maging sa ating bansa, no? At I think ano to, no, very relevant, no? Of course, lagi namang relevant ang salita ng Diyos, di ba? Lagi kong binabanggit po sa church po namin na the word of God is not only timely, it is also timeless, no? Meaning kung kunwari meron tayong paksang pinag-uusapan na parang walang kinalaman sa mga nangyayari sa mundo ngayon, well, sooner or later it will. No? Kasi ang salita ng Diyos hindi lang po timely, timeless pa, no? Kaya every time we read the Word of God, every time we listen to the Word of God, wala pong talo. Kasi either it's relevant now or it will be relevant soon. Okay? Pero itong i-share ko po sa inyo ay talagang may special pwedeng sabihin talaga may special relevance pa po, no? In light of what's happening, no, sa ating bansa, no? Of course, wag kayong mag-alala, wala po akong babanggitin ng mga partisan politics, no? Pero I think as a concerned citizen, lahat naman po tayo ay nababahala, no, sa mga nangyayari po sa ating bansa. Now, may share po ako. Yung first part ko po ay bago tayo pumunta sa Bible, please bear with me po, ha? Wag ninyo agad ako ika-cut off. At Pastor Brian, pakisabi sa tech team, wag ako i-mute. Kasi maya-maya pupunta tayo sa salita ng Diyos. Pero itong first part natin, siguro mga first 10 to 15 minutes, may konting history. Ha? So, just bear with me and I hope maya-maya makikita ninyo yung relevance bakit ko po share po ito. Okay? So, kung meron sa inyo mahilig sa history, you're in for a treat. No? For those of you who hate history, no? Baka may matrigger sa inyo na dahil sa inyong mga pag-aaral, 'di ba? Baka nung estudyante kayo you did not do well with history or baka hindi kayo mahilig na pag-usapan yung mga things na parang may kinalaman sa politics. So just bear with me kasi I hope to bring yung topic no to bear kung bakit mahalaga po yung discipleship. Okay? So, ayon po sa statistics, no, ito po ay mga datos na kinuha po ng inyong lingkod while I was doing my doctoral studies sa ATS nga po. No? So, factual po ito. Hindi siya 100% accurate, no? Pero kinuha po natin ito sa PCEC database. No? So, dumating po ang biblical Christianity, if we might put it that way, no? Huwag sana ma-offend ang mga Catholic friends natin, no? Pero yung biblical Christianity came to the Philippines in 1898 nung sinakop po tayo ng mga Amerikano, no? This is not to say na prior to the Americans coming to the Philippines ay wala pong born again, wala pong naligtas. Hindi naman po, no? Pero sa history, pwede po nating sabihin 1898, no? Ang dumating o lalong napalaganap, no? Naging widespread yung katuruan ng biblical Christianity. Okay? So, 1898 to 1975, no? Ang datos po natin ay mahigit kumulang mga 5,000 evangelical churches. Okay? So, that will be mga around 77 years. Tama po ba? So, 1898 hanggang 1975, 5,000 Christian, sabihin na lang natin born again, no, o evangelical churches, no? Ngayon, fast forward po tayo saglit, 2020. No, this is 6 years ago. No, ang datos po ng PCEC ay we have more or less around 30,000 churches. So isipin po ninyo to, no? In 75 years o 77 years, kung 1898 po ang starting point natin,
No, 77 years, nakapag-produce po tayo ng 5,000 churches. Again, more or less po yan, no? Now, in less that time, no? Kasi 1975 to 2025, that's just 45 years. Tama po ba ang mathematics ko? Na? So in just 45 years ay hindi lang po dumoble, hindi lang po tumiple, nag times 6 po. Tama po ba? No? So 77 years, 5,000 churches in 45 years, 1975 to 2020. Aba, nag times 6 po ang bilang ng churches sa Pilipinas. Pilipinas po ito ha. We're not talking about America. We're not talking about Europe or what. Na? We're talking about the Philippines. So ibig sabihin, in the past 45 years, no, pwedeng sabihin, humanly speaking, gumaling. No? Gumaling tayong mga Christians, tayong mga evangelical sa pagplant ng church. Okay? Now, ito po ang nakakabahala. No? Last year po na 2025, no, kinuha ko po ito sa Corruption Perception Index. Itong CPI po na tinatawag ay isa po sa mga pwedeng sabihin reliable, no, or trustworthy na corruption index kasi marami pong mga lumalabas na mga corruption na parang ranking, no, pero itong CPI po ay isa sa pwede kong sabihin accurate, no. Now ito ay kinuha lang po last year. Okay, tignan po ninyo ito ha. Oh, pero warning lang po sa inyo ha, baka iba sa inyo ay uminit ang ulo, na, at baka mahulog sa silya ha. So unahan ko na po kayo, no. Pakilagay nga po muna natin sa sa ating chat box, no. Chill lang, bebe. Yan, lagyan natin po, chill lang, bebe, ha? Kasi baka mamaya sumobrang init ang ulo ninyo, baka hindi na po ninyo pakinggan ang ang the rest of my message, na? Okay? So, ito po ang nilalaman ng ating corruption ranking. Okay? Ang Philippines po is ranked 132nd, no, out of uh, 182 nations that were ranked. Okay? Now, paano po ba muna i-share ko lang po ng mabilis po, no? Paano po ba ang bilang nitong corruption index? Okay? Pag sinabing 132, okay, mababa po ito. Okay? Mababa po ito. Kasi ang bilangan po ganito. Pag ang isang bansa ay hindi corrupt, or ang bansang pinaka hindi corrupt, number one yun. Nakuha po? No? Tapos, yung mga hindi masyadong corrupt, number two, number three, number four. Tama? So, pag pinaka-corrupt, no, kung 180 nations po ang binibilang po dito o kasama sa bilangan, then yung pinaka-corrupt is 182. Ang least corrupt ay number one. Nakuha po natin? Nasa kung 132, ito po ay mababa. Ibig sabihin mababa in terms of integrity, no? At mataas in terms of corruption. Okay? So, ganun po ang bilangan po niya, ha? Pag ang isang bansa hindi po corrupt, then mababa dapat ang bilang niya. Mababa ang numero niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ganun po, na? Pag corrupt ang isang bansa, then ang bilang niya mataas. Let's say, pinaka-corrupt, 182. No? Next, 181, 180, 179, so on and so forth. So kung Pilipinas po ay number 132, no? Out of yung na-measure na 182 countries. Okay, by the way, alam naman po siguro natin hindi lang po 182 ang bilang ng bansa, no, sa buong mundo. Ito lang po yung may access itong corruption index, no? Kasi siguro may mga country na medyo close country, no? Walang hindi sila ma-measure, no? Hindi walang accurate na assessment, no? So let's say siguro North Korea, di po ba? Na close kasi ang North Korea no? So hindi lahat ng bansa ay kasama po dito, ha? But doon sa 182 na pwedeng i-measure o pwedeng malaman, pwedeng ma-assess, no? 132, pang 132 ang Pilipinas. Meaning, isa po tayo sa pinaka-corrupt na bansa sa buong mundo. No? Baga ba kung yung 182 ay i-divide po ninyo
sa baga ba sa basketball, no? First quarter, second quarter, third quarter, fourth quarter, pwedeng sabihin tayo po ay nasa one-fourth, na? One-fourth of the world's most corrupt nations. Nakuha po natin, ha? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, chill lang po kayo. Huwag po muna uminit po yung ulo. Okay? So, put simply ganito, ha? Pag ang ranggo ng isang bansa, 1 to 40, this is very good. Kasi ibig sabihin, mababa ang korupsyon. Pag 40 to 100, average. Pag 100 and above, very corrupt. And so, ibig sabihin, the higher the number, the greater the corruption. So again tayo po, no, this is a 2025, last year lang po ito, no? So ang ranking natin, nothing to be proud of, 132 out of 162 na inassess. So nasa top tier po tayo, baga ba nasa top one-fourth po tayo, sadly speaking, among the world's most corrupt nations. Na? So baka gaya ko, ang naiisip na agad ninyo, Pastor Manric, paano nangyari ito? Na sabi ng datos, dumarami ang mga Kristiyano. Tama po ba? Naalala po ba ninyo yung pinakita ko sa inyo kanina? From 1975 to 2020 ay mahigit kumulang 30,000 churches na po tayo. Galing po sa 5,000 churches noong 1975. No? In 45 short years, 1975 to 2020, nag-times 6 po ang number ng churches sa Pilipinas. Okay? Ngayon, yung datos po na ilan ba ang bilang ng mga Christian o mga born again Christian, that will differ, no? Ang pinaka-conservative estimate po ay mga 10 million. Sa Pilipinas po to, ha? 10 million. Sabi ng iba, mga as high as 15 million. Okay? So kung 120, more or less 120 million ang populasyon ng Pilipinas, basically, kung ilagay natin sa 10 million ang born again, basically, that is 1 is to 12. Tama po ba? 1 is to 12. So, ibig sabihin, 1 out of 12 Filipinos considers or calls themselves as a Christian. Okay? So, ang tanong ganito, paano nangyari na dumadami ang mga Christian, dumadami ang mga churches, pero yung bansa mukhang pakurap ng pakurap? Tama po ba? I don't know kung ako lang po ito, pero kayo po ba? Do you feel na something is wrong? Sige nga po, kung iyan ang pakiramdam nyo, pwede po ba natin makita sa chat box, no? Type po ninyo, something is wrong or something's wrong. Okay, lagay lang po natin sa chat box para meron din po tayong online participation, na? Something's wrong. Yun lang po, na? Something is wrong. Okay? Well, unless ang theology po ninyo, hindi naman siguro ganun ang theology ng Yemelif, no? Na, pastor, kasi ang ating pananampalataya, panglangit lang. Hindi naman talaga tayo pang lupa. Kaya hayaan natin na yung bansa maging corrupt ng corrupt. Di ba? Yung society maging bumulok ng bumulok. Kasi tayo panglangit tayo. No? Ang goal lang natin, mag-share ng gospel. At pumunta yung tao sa langit. Hayaan mo yung bansang Pilipinas. Hayaan mo yung mundo. Ganun po ba ang theology ninyo? Ang pagkakilala ko po sa Yemelif, hindi po ito ang inyong theology. Hindi po ito ang inyong philosophy. Hindi po ito ang roots ng Yemelif. Tama? Na yes, totoo, no, ang pinaka-goal din natin ay, 'di ba? Sabi nga nila, to empty hell and to populate heaven. Tama. Totoo. Pero yun lang po ba? 'Di ba? Totoo bang ang Christian wala po ba talaga tayong quote unquote silbi sa mundo? No? Para saan po yung sinabi ni Hesus Kristo na you are the salt of the earth? Para saan po yung sinabi ng Panginoong Hesus, you are the light of the world? Tama po ba? Kung wala naman po pala tayong magiging impact o influence sa mundo. So, dami na po sa inyo ang nag-chat na something is wrong. So, kung yan din po ang nararamdaman ninyo, again, chill lang po ng konti ha. Later, okay, we'll try to get to a solution. Kaya nga, mamaya, para makita natin na
yung nga, yung kahalagahan po talaga ng ano eh, ng discipleship, no? So hindi po kaya, again, ano lang po tayo maging ano lang po tayo, self-reflective, ha? Huwag po tayo sana maging defensive, no? Um, Kasi kung gusto natin matuto, kailangan open po tayo eh, na? Lagay nga po natin sa chat box, open-minded ka ba? Yan, tanong lang natin sa sarili natin, no? Kasi baka mamaya close-minded po tayo at baka hindi po natin makukuha yung lesson, no? Tanong na lang natin, no? Open-minded ka ba? Ayan, no? Hindi na muna natin ilalagay yung bebe. Okay? So, hindi po kaya the way we're doing discipleship or the way we're doing ministry or the way we're doing church, no? Hindi kaya ganito na overemphasize, no, hindi sinabing mali ha, pero hindi po kaya na overemphasize yung personal salvation. Baka na overemphasize yung individual, no, yung individual na kaligtasan, yung individual na morality. Oh, ikaw Christian ka, huwag kang iinom. Huwag ka nang maninigarilyo, tigil mo na yan. Kung ikaw naninigarilyo, tigil mo na yan. Na? Oh, or at saka siyempre dapat, Sunday dapat nasa church ka. At kung yung gift mo, paggamit mo kay Lord kumanta ka sa choir, 'di ba? Mag-usher ka, kung ano pang mga ministries po natin sa church. At hindi po mali ito. Okay? Hindi po mali ito. Ang sinasabi lang, baka yung emphasis, no, na sobrahan po dito at ito po ang mga nangyayari. No? Hindi masyado, baga ba sa balance, no? Baga ba sa balance, parang out of balance o imbalance. No? Nagsishare tayo ng gospel. I like to believe nagsishare tayo ng gospel kasi patunay po yan na dumarami nga po yung churches eh. Tama? So, dumami yung churches, edi syempre, automatically, dumami ang Christian. Alangan naman dumami ang churches, kumunti ang Christian. Hindi po, di ba? So, ibig sabihin, mukhang tayong mga Filipino Christians, we're doing a good job. Sa evangelism, mukhang we're doing a good enough job sa church planting. Kasi dumami naman po tayo eh. Di ba? At saka, alam din po natin, kahit let's say, kung wala po kayong mga datos, I think yung sense lang natin, 'di ba? Na alam niyo kahit paano dumarami tayo kasi lumabas lang po kayo sa kalye ninyo. Lumabas lang po kayo sa ano, 'di ba? Kung nasaan man po kayo, I think some of you baka nasa Cavite, some of you baka nasa Bulacan, some of you baka nandito po sa Metro Manila. Alam naman din po ninyo, 'di ba? Kanto-kanto may church. Punta ka sa mall, may church. Di po ba? Yung mga SM may church. Yung Robinsons may church. Yung Ayala may church. Minsan, isang mall, tatlo, apat na church nandun. Like dito sa malapit sa amin, sa Trinoma. No? Tatlo, alam ko, apat na church po yata. At least apat ang alam ko na nandito po sa Trinoma. Malapit din po kami dito sa may gateway sa may Cubao. Alam ko may at least dalawang church po dyan. At least na alam ko. Okay? So alam po natin, baga ba ano rin po, no? By sense, kasi nakikita po natin by sight na parang may church dito. Mamayang kanto may church, di ba? Minsan punta ka ng isang building, minsan same building, same floor, may dalawang church, magkatabi lang. Na? So alam natin dumarami po tayo. Pero bakit nananatili at hindi lang po nananatili, kundi parang ito yung masakit po parang medyo masakit po ito sa damdamin pero it needs to be said. Pero ang bansang Pilipinas pakurap ng pakurap. So hindi po kaya na okay, no? Na-emphasize natin yung kaligtasan, na-emphasize natin yung personal, no, ng pagsunod kay Kristo at yung paglilingkod sa Lord sa loob ng ating iglesia. Pero wala po, baka kulang po tayo dito sa kabila, na? Baka yung pagiging mabuting Pilipino, yung pagiging patriotic, no? Yung nationalism, no? Yung paglaban sa korupsyon, no? So, yung pag-call out sa korupsyon, no? O even nga yung corruption as sin, kasi baka minsan, baka ang mindset natin mga Pilipino, normal lang yan. 'Di ba? Lahat naman yan corrupt eh. Kaya hindi na po tayo nagugulat at hindi na rin po tayo minsan baka nagagalit pag may naririnig tayong mga korupsyon. Hindi po ba? So again, something lang din po na pagbulay-bulayan po natin at pag-isipan po natin. No? There are no easy answers here. Pero later we'll try na tignan po yung discipleship in light.
of this inconsistency. Again, ano po yung inconsistency? Ulitin ko lang po pasensya na kung medyo makulit po ako, no? Pero gusto ko lang po idiin po kasi talaga no? Itong pinag-uusapan po natin. Okay? Ito po ang mga kapatid, baka iba sa inyo, nag-CR kanina or 'di ba? Ano ko lang po ulit yung issue kaya para ma baga ba makita po natin yung kahalagahan ng ating pinag-uusapan. Okay? Again ito po yung issue. Good news. Ano yung good news? Dumarami ang churches at Kristiyano sa Pilipinas. Amen? No? Good news po yon. Ano yung bad news? Habang dumarami ang mga Kristiyano at mga churches sa Pilipinas, ay nagiging mas corrupt po tayo. So kung if you don't see anything wrong with that, no? Kung ang theology po ninyo ay, hindi na nakakagulat yan, Pastor Manric. Kasi, ang pananampalataya natin, panglangit lang. Hindi naman talaga panglupa. Well, kung yan ang theology niyo, then, tama lang, hindi po kayo bothered. 'Di ba? Kasi kung ang theology niyo ay, kaya nga nagsishare ng gospel para pumunta ng langit, at period. Yun na po ang tingin ninyo sa Kristyanismo. Yun ang tingin lang po ninyo na yan lang ang role po ng church natin. Di ba? To bring people to heaven. At hindi po ako against that. Sumasang-ayon po ako dyan. Evangelical Christian po ako. Pastor po ako. na, Nagtuturo po tayo sa Back to the Bible. No? So alam niyo naman siguro ng Back to the Bible. Balanseng-balanse. Hindi po ba? Hindi tayo against dun. Ang sinasabi lang natin, pero parang something is wrong, something is missing, something is lacking. Parang may gap na no na paano nangyari na kung kailan dumarami ang mga Kristiyano ay lalo naman nagiging corrupt ang ating bayan. Di mo ba? No? Na parang walang impact. Parang wala pong influence ang Kristiyano sa nangyayari sa bansa. Okay? So yun po, no? Kaya ang nangyayari, kung yan nga po ang, let's say, kung ito ay yung ating parang thesis, no? Well, pwedeng lang nangyayari, baka nagpo-produce po tayo ng mga churchgoers, no? Baka naman aktibo sa church, pero pagdating ng Monday to Friday, ay either walang pakialam, or walang magawa, or walang ginagawa pagdating po sa nangyayari sa ating bayan. No? Parang ganito, kung kayo po ay nag-work, maaari hindi po kayo tumatanggap ng suhol, pero wala rin po tayo nagagawa para ma-stop yung kultura ng bribery o ng under the table, no? O ng simpleng pagsisinungaling, 'di ba? Baka pwede tayo sabihin natin, Christian ako, hindi ako magsisinungaling. Pero wala rin po tayong masyadong impluwensya, no, na let's say sa opisina, kung dinodoktor yung mga numero, no, kung ito man po ay sa sales o ito ay sa simpleng time in, time out, hindi po ba? Maaari bilang Kristiyano hindi niyo ginagawa ito, no? Or hindi ko alam kung may mga estudyante po tayo rito. Maaari, sana nga po, no? Hindi ka nagchi-cheating, sana nga. Amen, no? Pero wala rin po tayong impact, wala tayong influence sa mga classmates natin na sila nagchi-cheating pa rin. No? So, kaya baka ito po ang nangyayari. Yung discipleship po natin nakakulong. Baga ba, para tayo, hindi ko alam kung familiar kayo mga kapatid sa word na silo, S-I-L-O. No? Ang silo ay parang isang bunker. No, kunyari, let's say siguro sa White House, no, sa Amerika, no, I assume may silo 'yan. Ibig sabihin, pag may mga threat na mga bomb, no, ay papapuntahin nila yung presidente doon sa bunker, no? Parang silo 'yan eh. No, na ano 'yan, parang underground, 'di ba? Kung saan pwede siyang magsilong, no, pag may mga nuclear attack, may mga bomb threat, mga ganun, no? So hindi kaya ang Kristyanismo na para tayong naninirahan sa isang silo. Siguro pag medyo hindi kayo ano sa silo, siguro another word maybe kuweba. Parang pangit no, ano no. Yes, totoo visible ang mga churches natin, no? May mga churches sa mall, may mga churches na kilala, no? Visible to the public eye, nasa sentro ng Makati, nasa sentro ng Ortigas, no? Maaari visible. Pero yung totoo, no?
pagdating sa impact, pagdating sa influence, para tayong silo, para tayong nasa bunker na parang tayo-tayo. 'Di ba? Tayo-tayo nag-uusap, tayo-tayo nagkakaintindihan, no? At parang baka ang usapin pa nga natin, hayaan natin sila. Basta tayo. Basta tayo, okay tayo. No? Sila, hayaan natin sila. Basta ang mundo. 'Di ba? Magunaw ng mundo, lumala ang mundo. Basta tayo mga Christian, 'di ba? Basta importante safe tayo. Baka ganun. Ha? So, anyway, yan lang po ang ano ha, something na meron nag-term dito, echo chamber. No, ang echo chamber isa rin pong term na yung ginagamit na minsan. Pag sabing echo chamber, 'di ba? Pag na-lock kayo sa isang chamber at sumigaw kayo, 'di ba? Gwapo ako, ko. Kung anong sinigaw niyo, yun lang din ang lalabas, na. Although baka meron iba sa inyo pag sumigaw, gwapo ako, no? Hindi tatanggapin ng echo, sasabihin sinungaling. Pero that's an, that's another topic for another time, ha? Okay. Pero nagigets nyo, ha? I hope nagigets po ninyo, no? So, basta ang ano ko lang po, wala po ko tayong inaakusahan, ha? Hindi natin sinabi ang Yemelif ganun, no? O kami, ang church namin, ganun. No, 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 wala. Ang ano lang po ay, Ah, itong topic na to ay ginawa po natin, pinag-uusapan po natin para tignan lang po natin ang ating sarili. Bagaba, let the word of God act as a mirror, 'di ba? Bagaba ang ating ano ay look first in the mirror before we look out the window. Tama po ba? Bago natin sisihin ang nasa labas, yung mundo kasi palala ng palala. Okay, pero tumingin na po ba tayo sa salamin? Tanong nga po natin yan sa sarili na, po natin. Lagay lang po natin sa chat box, di ba? Tumingin ka na ba sa salamin, bebe? Mabilis naman kayo mag-type, di ba? Na? Tumingin ka na ba sa salamin, bebe? O, come on, lagay na. O, may mga iba, mabilis talaga mag-type, no? Yan, may mga nagko-comment po dito, di ba? Oh. So, yan. So, yan ang tanong lang po muna natin, ha? Kasi again, kung gusto po talaga natin na talagang sobra nating seryosohin ng discipleship, kailangan, parang ano din yan, pag-share ng gospel. Tama ba mga kapatid? I don't know how you share the gospel, no? Pero ako po, no? Medyo old school po ako siguro, no? The way I share the gospel is, bago good news, bad news muna. No? Yung bad news na tayo ay makasalanan, hindi natin kaya iligtas ang ating sarili, no? Kung wala si Kristo sa buhay natin, impyerno po ang punta natin. Bad news muna. Para pag pinasok yung good news, talagang good news. No? Minsan kasi baka pinapasok natin yung good news na hindi na-comprehend ng tao yung bad news. Kaya hindi niya masyadong bibigyan ng importansya yung good news. No? So ito, ginagawa po natin na pinapakita ko lang po sa inyo yung pwedeng sabihin masakit na katotohanan sa ating bansa na mukha tayong mga evangelical churches. Yes, dumadami tayo. Yes, may mga mega churches po tayo, hindi po ba? Hindi na po tayo magbabanggit ng mga malalaking pangalan. Usually may mga FFF yan sa dulo, hindi po ba? No? Of course, we praise God for them. Pero ang totoo po niyan, ang sabi ng datos, totoong dumadami tayo, pero ang totoo ay wala tayong nagiging influence sa ating society. Wala tayong nagiging influence sa ating bansa. Yun po ang masakit na katotohanan, no? Okay lang po ba sa inyo pag-usapan natin yung church as a whole? Kung, again, if this interests you, okay, medyo latest, hindi naman to ganun ka-latest, pero ito po ay 2023. Okay, gusto niyo po ba malaman ang kalagayan din ng mga churches? Yes, dumarami po tayo, ha. Pero ito pakita ko lang po sa inyo. Ito ay kinuha po natin sa Joshua Challenge, Joshua Project. Okay. So, nung 2023, alam ko ngayon nasa 120 million na tayo. Pero as of 2023 po, 117 million. Okay. May mga people groups din po tayo dyan, 202. Okay. Number of people, groups still unreached, 30. So that's mga 14%. No? Medyo konti na lang. No? Konting kembot na lang ay ma-reach na rin po natin sila sa awa ng Diyos. Okay? Ang number of Christians sa Pilipinas, 11%. No? Annual growth rate ng mga evangelical churches, 3.1%. So ibig sabihin taon-taon ay nag-grow tayo ng 3%, no, sa populasyon.
Okay? Total number of barangay sa Pilipinas, 42,000. Ilan pang barangay ang walang church? Medyo marami-rami pa, 55%, 23,000. So, ibig sabihin, marami pang puwang para mag-church planting. Na? Siguro magandang isipin natin imbis na mag-plant tayo ng church kung saan may 4 na 5 churches na sa barangay, eh baka mag-research po tayo at baka tanungin natin sarili natin, ano bang ah, 55% ng barangay wala pa pong ni isang church. So baka imbis na, makipagsiksikan po tayo na sa mga marami ng mga FFF, 'di ba? Hindi kaya na doon tayo no sa church na sa barangay na wala pa pong church, na? Okay, and it's something for us to think about, na? Okay. So ang may church na barangay 18,877 pero ang wala pang church 23,000. Mas marami po yung walang church kaysa sa may church, na 55%. Okay. Ilan ang number of evangelical churches? 48,000. Ito ay sa Joshua Project, na? Kanina sa PCEC, yung 2020, 30,000. 30,000. Pero as of 2023, sa Joshua Project na data, itong Philippine Challenge na data, 48,000. Di mas malaki pa. Na? Mas marami po yun. Na? Ang dami, talagang dumarami nga po talaga tayo. Na? So, ratio of evangelical church to the Philippine population, 1 is to 2,248. No? Pero this is church. Church. Okay? Hindi po to Christian. Church po ito. Ha? So kung 48,000 ang churches at 100, ano ba yung kanina? 116 million ang Pilipino. So ibig sabihin, ang ratio ng church sa Pilipino, 1 is to 2,243. Ibig sabihin, kung lahat po ng mga churches ay magre-reach out, theoretically, of course, alam natin ano lang to, na? Theoretically, dapat lahat po tayo mega church. Kasi bawat church pwede magkaroon ng 2,000 members para mawin ang Pilipinas. Nakuha po ninyo? No? So, imbis na nag-aagawan po tayo ng miyembro, naku, ang dami pa pong mga ano, no, marami pa pong mga isdang hindi pa po mananampalataya. So, imbis na mamingwit tayo sa aquarium ng ibang churches, eh marami pa pong Pilipino hindi pa po nakakilala sa Panginoong Jesus. At kung bawat church ay magre-reach out sa mga hindi pa po mananampalataya, again, in theory, every church should have 2,243 members. Nakuha po ninyo, na? Okay, so, pero ito po yung kalagayan po ng mga churches. Ha? Tingnan po natin. Yes, dumarami po tayo. Dumarami din ang churches, dumarami ang Christian. Pero what kind? Okay, sagutin po natin itong tanong na to. Na? Hindi po tayo against sa mga maliliit na church. Ha? Gusto ko lang po linawin, no, mga kapatid, mga kaibigan. No, kami rin po, no, galing din kami sa maliit na church, no, medyo lumaki lang ng konti lately, pero for 16 years, below 100 po kami. No? Ang membership po namin for the first 16 years ng church namin, 80, na 90, no? Hindi po namin ma-break yung 100 barrier. No? Itong mga past 10 years lang po medyo nagkaroon kami ng breakthrough at medyo na-push po namin beyond yung 100 barrier. Pero tignan po natin to, no? Sa estimated na 70,000 na churches sa Pilipinas, again, hindi po to Katoliko, ha, hindi po to iglesia, ito ay tayo. Tayo po ito, na 38% ay 30 members or below. So mga maliliit lang, 38% ng churches, 30 at pababa, no? 23%, 31 to 50 members. So, friends, pag i-combine ninyo, 50% na po, more than 50% na po ito. Tama po ba? So, 38 plus 23, 51. 61. Tama? 38 plus 23, 61%. Ibig sabihin, 6 out of 10 churches, ang miyembro ay 50 and below. Okay? Ngayon, kung isasama natin yung 75 members and below, dagdagan pa po natin ng 14%. So, ilan na po yan? 75. Tama po ba? 38% plus 23% plus 14%, that is more or less 75%. So, 3 out of 4 churches sa Pilipinas below 75. Okay. Share lang po ako mabilis, ha. Ah, Hindi po tayo against sa malilit na churches, ha? No? Hindi po natin sinasabi dapat lahat mega church. No? Alam naman natin hindi naman lahat talaga magiging mega church.
Okay? Pero ang critical analysis ko lang po dito ganito. Walang problema sa mga maliliit na church. Pero karanasan ko rin po kahit paano nakalibot naman po ako sa Pilipinas, no? Nagme-mentor din po ako. I go as far as Kalinga, no? So alam niyo yung Kalinga, ano na po 'yun, di ba? Parang dulo na po ng Pilipinas, no? I've been to Antique, no? Mindoro, yung mga ganun, no? So kahit paano, no, umiikot-ikot naman po tayo, lumilibot-libot naman po tayo, marami naman tayong namimit na mga churches, mga pastor. Sa ating karanasan, and I think kayong mga taga-Yemel, if you would agree, kasi ilang churches din po kayo all over the Philippines, hindi po ba? Na wala, again klaruhin ko lang po wala pong masama sa maliit na church. Amen po ba tayo dyan? Na? We thank God for every church, big or small or medium. But ang sinasabi ko lang po, no, kung mananatiling maliit yung church, ang aking pong karanasan, most churches ay hindi magiging self-sufficient pag mananatiling maliit. Nakuha po? Ngayon, ano pong kinalaman nito sa pinag-uusapan natin? Ngayon, ang tendency po ng mga churches na mananatiling maliit ay, yung kanina may nakita ko sa comment, may nag-comment po, no? Hindi ko alam kung pastor po siya or what, na ang tendency tuloy ay saka na natin problemahin yung mga mali-maletang, alam niyo yun? Saka na tayo makisawsaw dyan sa mga flood control na yan. Saka na tayo makigulo dyan sa nangyayari sa labas. Ayusin muna natin ang ating sarili. Tama po ba? So kung ang church mananatiling maliit, ang tendency po, hindi dahil masama yung mga tao, hindi dahil masama si pastor, hindi dahil masama yung mga miyembro, kundi ang human nature po ay may tulo yung kisame. Di ba? May yung ceiling. Di ba? Nasira yung electric fan. Nasira yung projector. O, yun po muna ayusin. Nasira yung mikropono. Kung may konting pera, may konting pondo, imbis na, ay, paano pa tayo mag-medical mission? Paano pa tayo mag-outreach sa barangay? Paano tayo tutulong sa mga nasalanta ng bagyo? Eh tayo mismo. Di ba? Sira yung bubong. May tulo yung kisame. Sira yung electric pan. O yung church mismo, binabaha. So, hindi po maiwasan, ang tendency ay to look inward. Yan lang po ang sinasabi po natin. No? Sana dumami pa po ang mga churches. Pero ang sinasabi ko lang po, pero sana din po, habang dumadami yung mga churches natin, sana dumami din po ang miyembro ng mga churches natin. I don't know if I can have an amen on that. Hindi ko alam kung ano po ang philosophy po ninyo sa Yemelip po, na agree po ba kayo na makakatulong din po sa nation building yung pagpapalago ng church? Kasi ang sabi ng studies po, di ba? Usually it takes 100 members to support a pastor. Ngayon, let's say, kung most churches, let's say, mga Yemelite churches, kung karamihan po sa inyo ay may 100 and above, edi kaya na po ninyong suportahan yung pastor. Di ba? Ito yung sinasabing self-propagating, di po ba? Yung ano na siya, self-sustaining. Alam ko, tatlong self yun no? Self-supporting, tama po ba yun? Pag ganun na, kung dumagdag pa yung membro, dumagdag pa yung tithes and offering, then, baka pwede na po tayo tumingin sa labas and say, ano ang need ng ating barangay? Nakuha po, anong need ng ating komunidad? Yan, baka pwede na tayo makatulong. Kasi kung maliit, 50 pababa ang miyembro, 30 pababa ang miyembro, again, bless all the Christians who serve faithfully in these small churches, no? Hindi po natin sila minamaliit, hindi po natin sila dinadown. Ang sinasabi lang po natin, critical analysis, pag ang church ay manatiling maliit, hindi maiwasan, ang tendency ay to look inward. Tama? Kasi syempre ang isipin po natin, uunahin pa ba natin ng iba? Di ba? Unahin na muna natin needs natin. O itong linggo, may service tayo. Sira yung mikropono. Sira yung speaker. Di ba? Bili na muna tayo ng speaker. Kasi kundi, tunog lata tayo sa linggo. O,
Tama. 'Di ba? Magfa-fundraise siguro or mananawagan si pastor, no? So mangyayari, again, hindi po hindi po to again natin minamasama yung again, natural nga po ito na siyempre uunahin talaga yung needs ng church. Pero hindi kaya isa ito sa factor bakit na habang dumarami ang churches at dumarami ang Christians in general, pero parang wala po tayong dent, wala po tayong impact sa society. Kasi nga, baka marami nga ang churches pero maliliit na nakuha po. At least, friends, pinag-uusapan natin Pilipinas na po ha. Huwag na muna natin pag-usapan yung Amerika, hindi po ha. Itong mga datos na to ay galing Pilipinas po ito. Na? So, hindi kaya kailangan din natin i-push kahit paano yung church growth, no? Hindi naman na, kasi puro numero, di ba? Pwede kasi natin sabihin, the God looks at the heart. Tama naman po, wala po tayong argumento doon. Ang sinasabi lang natin, practically speaking, we need to grow our church also so that it can become self-sustaining, self-propagating, di ba ba? Self-sufficient, yung bang term, hindi ko po alam yung term na. So, para the more it grows and the more resources it has, no? Then it can begin to look outwardly, di po ba? And tumulong po sa komunidad. Di po ba? Na next time lumapit tayo kay barangay chairman, lumapit tayo kay mayor, hindi na po na, Mayor, tulungan niyo kami. Kundi, Mayor, ano pong matutulong namin? O kaya, Chairman, ano po ang pwedeng maitulong ng aming church? Nabalitaan namin may nasunugan po sa ganyan-ganyan di ba? Ano pwedeng maitulong po ng church namin? Oh, hindi po ba? No? So, i-ano lang po natin to ha. Okay, so I hope tuloy-tuloy po natin. Okay, so tapusin ko na po itong mga datos na to. Baka nabobore na kayo rito. Na? So, konti lang po, 10% lang po ng churches ang may 76 to 100 members. Okay? So pag isasama mo pa ito sa datos, the 85% ng churches below 100. Okay? Only 12% of churches have 101 to 300 members. And only 1.15% have 300 to 500 members. Okay, bibilisan ko lang po ng konti dito, ha? Okay? Naku, yung 500 and above na churches, 0.62% lang po yan. At yung mga dambuhalang churches, na karamihan may mga FFF sa dulo, 0.33 lang po sila. So, konti lang po yung ganun. Baka sila lang sikat sa social media, di ba? Pero ang totoo, konting-konti lang po sila. Ang totoo po niyan, 85% to 90% ng mga churches sa Pinas ay below 100. 75% po ng churches sa Pilipinas below 75. 61% ba yun ng mga churches below 50. And again, we praise God for every church. We praise God for every faithful pastor, every faithful Christian na naglilingkod sa mga churches na to. Ha? So hindi po kayo ang problema. Ha? Ang sinasabi lang po natin, isa sa baka pwede nating tignan na o nga na, Pastor Manric, paano nangyari na dumarami ang church, dumarami ang Christian, pero ang bansang Pilipinas, parang wala pa rin. Hindi po ba? Parang hindi tayo umaangat, di ba? Yung Singapore, kaliit-liit, first world country. Ang Korea, di ba? Mas mahirap pa sa atin dati. Naging first world country. Ang Japan, lugmok sa, di ba? Dati ang Japan, after World War II, di ba? Nasa dulo sila ng Southeast Asia. Ngayon, first world country. Parang napag-iwanan ng Pinas. So, hindi nga po kaya na, yes, dumami ang churches, dumami ang Christian, pero yung mga churches, marami na natiling maliit. At again, hindi mali ang maliit. Ang problema lang ay, ang tendency ng mga maliliit ay me first. Di ba? At minsan, hindi na rin po natin sila masisisi. 'Di ba? O nga naman, 'di ba? Paano nga naman talaga tutulong sa labas kung kulang nga po sa loob? 'Di po ba? Oh. So, pag mainit nga naman sa loob ng church, kulang sa electric fan, or let's say, bibili ng aircon, nasira yung aircon, tama nga naman, hindi naman din po mali, di ba? Na ayusin mo na yung aircon, ayusin yung ilaw, ayon, na? So, I hope nagigets po natin. So, okay. So, mag-aano na po tayo, ha? Okay.
So, dito po natin tingnan yung discipleship. Parang haba ng intro ko po, no? Alam ko po, no? Pero baka naman kasi minsan lang naman din na present po sa inyo yung gano'n na I'm sure baka marami na rin kayong kasi sabi ni Pastor Brian, fifth season yun na to, di ba? Ng discipleship journey ninyo. So I assume marami naman kayong magagaling na mga Bible teachers, no? Na nag-expound na ng mga matitinding mga verses, no, sa discipleship. Pero inisip ko, baka ngayon lang kayo, baka lang ha, some of you, baka ngayon lang yung nakita yung estado ng church sa Pilipinas at yung estado ng ating bansa, no? At parang kung tatanungin natin, bakit ganun, no? At dito po yung parang framework ko na hindi ka, dito natin tignan ang discipleship sa ganung salamin. Di po ba? Para mas seryosohin natin yung discipleship na, nga na, pastor, kailangan talaga nga natin mag-discipleship. Di ba? Kasi kung hindi tayo lalago, magiging ano lang tayo, magiging parang tayo-tayo. At yung kababayan natin, yung bayan natin, yung bansa natin, di ba? Nakakahiya naman kay Lord na binansagan pa naman tayong the only Christian nation in Asia. Di po ba? Pero na number ano yun? 132 sa pinaka-corrupt. Nasa top one-fourth tayo, the most corrupt nation. Samantalang ang Japan, hindi naman po Christian nation. No? I think ang datos sa Japan, mga ka-Yemelip, no, I think less than 1%. No? Kung di ako nagkakamali, less than 1% ng mga Hapon ay Kristiyano. Pero ang lago-lago, ang unlad-unlad, kung nakabisita na po kayo ng Japan, di ba? Napakadisiplinado ng mga tao. Mga ganun po, no? So minsan baka tama lang magkaroon tayo ng holy inggit. Di ba na Lord, kailan naman po, no? Ang bansang Pilipinas, lalo na ang dami-dami pong at least 10% ng population ng Pilipinas ay Christian. Di ba? Paano nangyari din yun na yung Japan, less than 1% Christian, pero ang unlad-unlad. Pero ang Pilipinas, kahit na paano, 10% Christian. 1 out of 10 Filipino is a Christian. Na? Pero grabe, taas ng ating korupsyon. Okay? So dito natin tignan yung ano, ha? So, ito na-share ko po ito last time sa ano no sa MEMC, yung church nila Pastor Brian, ha. So ulitin ko lang itong portion na ito tapos mamaya magtatapos po ako ng may bagong material, okay? So, isa po sa ano rin po no kasi nagda-diagnose po muna tayo no. Kaya medyo pagpasensya niyo lang po muna, medyo mabagal ang take off natin. Ah, isa rin po siguro sa pwede natin sabihin kadahilanan. Pastor, kasi kung nababagabag po kayo, kagaya ko, at baka hindi kayo makatulog, no, o nga no, Pastor Manric, ba't ganun? Di ba? Na ang Japan, 1% o sabihin mo na 1% Christian. 1% lang ang unlad-unlad. Ang Pilipinas, 10% minimum. Na 10% Christian, pero, di ba? Napakaano natin sa korupsyon. Oh, so, paano nangyari yun? So hindi nga po kaya na isa rin pong problema ay yung definition nga ng pagiging disciple, no? Kasi 'di ba ang tawag po sa atin Christian, ang problema po, walang problema sa bansag na Christian, no? Kaso hindi po kasi ito ang bansag sa isang mananampalataya sa Bible. Kasi sa Bible, 3 beses lang po binanggit yung salitang Christian. Pansin po ba ninyo yun? Sige nga, basahin po ninyo yung New Testament, cover to cover. 'Di ba? 3 beses lang po ninyo makikita yung salitang Christian. Acts 11:26, Acts 26:28, 1 Peter 4:16. That's it. Kahit na siguro anong salin na gamitin nyo, ESB, NIV, KJV, NASB, no? 3 beses lang po. So ang nangyayari ganito, kung nagsabi ang isang tao, Christian ako, ano ang criteria? Nakuha po? Anong standard ng pagiging Christian? 3 beses lang siya binanggit. At in passing pa. No? Kasi ang bansag po talaga, ang tawag po talaga sa mananampalataya sa Bible, sa New Testament, disciple. Disciple. Hindi po Christian. No? Yung Christian, ginamit nga yan bilang derogative term. Ano yung pagiging insulto? Ay, mga yan, Christian. Yung pang-iinsulto po ba? No? Pero wala po siyang standard.
Kaya sa panahon natin ngayon, anyone can call themselves Christian na wala pong accountability. Bakit? Kasi sabihin lang niya, tinanggap niya ang Panginoong Jesus, nag-pray siya ng sinner's prayer. Tama po ba? O, nung nag-challenge yung pastor, sino gusto tumanggap sa Panginoon, nagtaas siya ng kamay o pumunta siya sa harap. Wala pong problema din po doon, ha? Pero ibig sabihin, kung yun lang po ang basihan ng pagiging Christian, edi anyone can be a Christian. Tama? Samantalang sa Bible, pag follower ka ni Jesus, tawag sa'yo disciple. 265 times po binanggit yung salitang disciple sa Bible. 233 of them refers specifically to a person who is a follower of Christ. Ngayon, kung disciple, meron pong batayan. Meron pong standard. Nakuha po natin. Bilisan ko lang po itong tatlo, ha? Sa Bible, tatlong mark ng isang disciple. Okay, ano po yung una? Ang disciple po, naniniwala at nagbabasa, obviously, at ina-apply yung Bible. Yung po ng first word natin, Bible. O lagay lang po natin sa chat box natin, Bible. Kasi tatlong B ito eh, Bible. So, ibig sabihin ganito, kung isang tao, tinatawag niya sarili niyang Kristiyano, pero hindi nagbabasa ng Bible, at least regularly no? Hindi naman tayo legalistic na kailangan araw-araw, no? Hindi naman, pero sabihin regularly. Kung wala siyang appetite sa salita ng Diyos, wala siyang uhaw, no? Wala siyang gutom sa salita ng Diyos. At huwag na natin pag-usapan kung binabasa niya to o hindi. Wala ngang uhaw, wala ngang gutom eh. 'Di ba? At huwag na po natin pag-uusapan kung ina-apply ba niya ito. Paano niya i-apply yung hindi niya binabasa? Tama? Tapos pag linggo, umaten ng church. Naglabas ng cellphone. Kala mo Bible. Yung pala, TikTok. Patay po talaga tayo dyan. So, hindi na po ako may sabi nito Bible na po ito. Matatawag niyo po bang disciple ng ganong klaseng tao? Baka sabi niya, Pastor, napaka-judgmental mo naman. Ay, hindi ako. Hindi ako nagja-judge sa'yo. Kasi, sabi nga nung kanta ni Sarah Geronimo, di ba? Salamin, salamin. Di ba? Salamin ng salita ng Diyos ang tatapat sa iyo na, oh, kapatid, ikaw mag-ano sa sarili mo. Baga ba, i-reflect mo sarili mo. Di ba? Sabi ni Jesus sa John 8:31, sabi niya, no, if you abide in my word, you are truly my disciples. Maliwanag. Tama? Sino daw ang isang disipulo? Those who abide in His word. Yan. Okay? How many Christians call themselves Christians but don't read the Bible regularly? How many Christians call themselves Christians but don't read the Bible or don't apply the Bible regularly? Pero you cannot call yourself a disciple without loving, living, and hungering for the Word of God. Oh. Amen? 'Di ba? So, ganun na rin po ang pagdi-disciple. Kasi etong tanong na ito, sino ang disciple? Ito na rin po ang sasagutin na, Pastor, paano ako magdi-disciple? Ang sagot, turuan mo ang mga taong nagsasabing gusto nila maging disciple, turuan natin silang mahalin ang salita ng Diyos. So kung paano po ninyo gagawin yan sa Yemelif, meron kayong Yemelif journey po, na? So, nasa inyo na po yan. Di ko na po papakialaman yan kasi ano na yan specifics na po yan Pero dapat meron po talagang way na kahit paano na me-measure po ninyo na itong taong to, no? Nagkakaroon ba siya ng uhaw at gutom sa salita ng Diyos? At kung pwede pa nga po, ma-measure hindi lang kanyang pagbabasa, but ang kanyang pag-a-apply. No? Kung paano po gagawin yan, nasa inyo. Pero binibigyan ko lang po kayo ng parang frame. Baga ba, minsan natawag nila dito framework. No? Binibigyan ko lang ng frame na, okay, dito natin titignan. Kasi o nga, no, paano natin malalaman kung tayo sa Yemelif, nagpo-produce tayo ng disciple? Kasi di ba, sabi sa Matthew 28, go make disciples. Paano ko yan malalaman kung disciple ba talaga yan? Una, nagbabasa ba ng salita ng Diyos? Di ba? Of course, isama mo na sa basa yung pag-a-apply. Although, admittedly, wala naman sa atin ang na-apply natin yung salita ng Diyos perfectly. Pero at least man lang,
Makikita natin sa buhay nila, regular silang nagbabasa ng salita ng Diyos. At least yun man lang ang isang marker. Okay, oh. Handa po ba kayo sa pangalawa? Ha? Una, Bible, na? O, pangalawang B is love. Pero para letter B, believers. O, ito na po muna, no? Saan natin nakuha yan? John 13:35. Si Jesus po lahat nagsabi po nito, no? John 13:35. By this, all people will know that you are my disciples. O, ayan na naman, di ba? Kanina, ano daw? If you abide in my word, you are truly my disciple. Kita nyo? Ano daw ang isang disciple? Abide in the word. Ito naman, ano? By this all people will know you are my disciples. Ano naman ang pangalawang kategorya? If you love one another. Okay? Of course, alam din po natin ha, walang perfect na church. Amen po ba tayo dyan? No? Minsan sa church, nagkakaroon ng mga konting alitan, di ba? Misunderstanding. It happens, no? Ika nga, in a family, in a family, conflicts do arise. Pero ang tanong, again, generally po to ha, hindi ibig sabihin 100% kailangan ganun. Pero generally speaking, no, kayo po makakasagot nito kasi kayo po ang miyembro ng mga kanya-kanyang churches ninyo eh. O kayo po ba sa church po ninyo, kung saan Yemelif man po kayo napapabilang, nagmamahalan po ba kayo? No? Huwag na muna natin pag-usapan yung mahal nyo ba ang barangay nyo? Mahal nyo ba ang komunidad nyo? Hindi. Dito muna, ang una munang batayan ay ano? If you love one another. Ang one another po dyan, nire-refer kapwa believers. Kasi parang ang assumption ng Bible ganito, how can you love others outside the church if you don't first love those people inside the church? 'Di ba? Kasi tinitingnan daw tayo ng mga tao. Kasi by this all people will know that you are my disciples. Hindi sa galing ng sermon natin. Do mahalaga po yung sermon ha. Pero ano sabi ni Jesus? Wala daw to sa galing ng sermon natin. Wala to sa galing ng preaching natin. Wala to sa galing ng programa natin. Kundi ano? Gaano daw tayo katindi magmahalan. At pag nakita ng mga kapitbahay natin, ng mga kabarangay natin, na grabe itong mga taga-Yemelif Grabe sila magmahalan, grabe sila magdamayan, grabe sila magmalasakit sa isa't isa. Amen? Yung malasakit hindi yung kayo nagdadala ng sakit. O, amen po ba? Okay? So yan, pangalawang ano na yan. No? So, any Christian can claim to be a Christian but they don't love fellow Christians. Pero, you cannot call yourself a disciple if you have hatred or unforgiveness towards your fellow believer. Oh, sino po sa inyo magbabati na po ngayon? Amen? Ha? Amen po ba? Uy, hindi again, baka magagalit na naman. Baka i-mute na ako ng tech team ni Pastor Brian, ha? Uy, wag niyo ako i-mute, ha? Pag minute ninyo ako, ibig sabihin, tinatamaan kayo. Hindi, totoo, di ba? Hindi mo masasabi, hindi mo matatawag sarili mo na disipulo, meron kang church member. Church member na nga to eh. May kapatiran ka, galit ka sa kanya. Hindi mo kinakausap. Pagpunta mo ng church, nakita mo, pag isa na lang ang bakanteng seat, pag upo mo, nakita mo yung kaaway mo, ay, tatayo na lang ako sa likod. Hindi, walang ganun sa Yemenit. Amen? Liars go to church. Joke lang ha. Pero tama ba walang ganun sa Yemelip? Ha? Lahat ng mga taga Yemelip nagmamahalan. Ay lalo na yung mga pastor. Amen? No? Kasi may alam ako mga taga ibang denominasyon. Hindi Yemelip ha. Pastor sa pastor. Minsan nag-aaway sa politiko, sa politika. No? Nag-aaway sa social media. May nakikita po ba kayong ganun? Naku, nakakalungkot, no? Mga pastor, no? Minsan mga iba, bishop, no? I'm sure hindi to bishop din yun. No? Pero nakakalungkot lang po, no? I mean, we can disagree. Pero I think inaalaw naman tayo ni Lord mag-disagree eh. Amen ba? Pero I don't think inaalaw tayo ni Lord to hate one another. Amen din po ba tayo dyan? 'Di ba?
Wala naman sinabi sa Bible, lahat tayo dapat iisa ang pangulo natin. Hindi, iisa ang gusto natin na politiko. Di ba? Iisa ang gusto nating partido. I think wala naman sa Bible. No? Siguro may choice tayo, di ba? Hindi naman tayo kagaya ng Iglesia ni Cristo na may yung black voting na. Pero I think hindi inaalaw ng Bible na hindi tayo magmahalan. 'Di ba? We can agree to disagree. Okay, ikaw, ito yung partido mo, ito yung kulay mo, 'di ba? Dilaw, pink, pula, puti, whatever, 'di ba? Pero at the end of the day, dapat mas matimbang yung pagiging magkakapatid natin kay Kristo kesa yung hindi natin pag-uunawaan sa politiko. O amen po ba tayo dyan? Kama pwede po ba tayo mag-amen dyan? Kung mag-amen lang kayo sa chat box, alam ko na ito yung tinutukoy natin, yung pagmamahalan. Ha? Oh, pwede ba tayo mag-amen? Yes, may mga nag-amen na. Ha? Oh, mga kapatid, pero seryoso to. Ha? Hindi si Pastor Manric to, si Lord to, ha? Si Jesus to. Ano sabi ni Jesus? Anak, hindi mo matatawag ang sarili mong disipulo pag sa loob ng church niyo. 'Di ba? Baka ikaw tsaka si pastor, ikaw tsaka kapwa elder, ikaw tsaka kapwa diakone. May diakonesa ba kayo? So, hindi ko alam kung may diakonesa kayo. Meron yata eh, no? O ikaw tsaka kapwa mong leader, ikaw tsaka kapwa mo na sa worship team, no? Nasa ministry, kayo-kayo mismo, 'di ba? Nagbabangayan. Nako, hindi pwede, hindi pwede, no? Kasi mark ng disciple 'yan eh. O dalawa, 'di ba? Bible, nagbabasa ng Bible, nagmamahal ng kapwa believer, o wag na muna natin pag-usapan yung pagmamahal sa mga hindi pa Christian, ha? Ito lang muna, nagmamahalan po ba tayo sa loob ng ating iglesia? Sa loob ng ating denominasyon? O, hindi po ba? Pangatlo, letter B, bear fruit. Okay? Namumunga. Again, hindi ako may sabi dito. Si Jesus din. Saan natin nakuha? Ayan, John 15:8. By this, sabi ni Jesus, guys, lahat po to, si Jesus po ang nagsasalita. By this my Father is glorified. That ano daw, you bear much fruit and so prove to be my disciples. Nakita ninyo mga kapatid? Una, if you abide in my word, you are truly my disciple. Pangalawa, by this the world will know that you are my disciple if you love one another. Pangatlo, by this, di ba? The Father is glorified if you bear much fruit and prove to be my disciple. So ang Kristiyano may bunga, di ba? Kasi isa sa mga analogy po natin, no, kapatid, no? Para tayong binhi. Tama po ba? Di ba? Para daw tayong seed na plinan. Di ba? Lahat ng seed magbe-bear fruit. No? At yung fruit na yun, meron din siyang seed na magbe-bear na naman ng ibang fruit. Grabe po talaga, no? Ang isang Kristiyano. Di ba? So tayo, may binhi ka daw. Kaya nga, di ba, ang tawag sa ano natin, fruit of the Spirit. Di ba? Oh, love, joy, peace. Alam na po ninyo, no? So, ibig sabihin, may nakikitang character fruit sa atin. Again, hindi perfect. Pero kahit paano, nakikitaan. Love, joy, peace, di ba? Goodness, gentleness, ano ba? Patience, tama? Self-control. No? Siyam yun eh. No? Oh, tapos, pero I believe, kasama rin dito yung ministry fruit. Nagdi-disciple ka, nakapag-produce ka ng disciple by the grace of God, nakaproduce tayo ng mga leaders na magdi-disciple ng iba, so on and so forth. Okay? So, hindi kaya, ito balik lang natin yung usapin doon sa kanina, hindi kaya baka isa sa mga dahilan, bakit po parang may gap, no? Naalala niyo yung pinag-usapan natin kanina, no? Dumarami ang Kristiyano, pero nananatiling corrupt ang Pilipinas. Hindi kaya ang isa sa dahilan diyan ay ano, ang pinoproduce natin sa church natin, Christians, hindi disciple. Na palaisipan, di po ba? Baka ang marami sa atin, Christian. Kasi ang Christian walang kategorya eh. 'Di ba? Kasi pwede lang sabihin ng tao, tinanggap ko ang Panginoong Hesus. Okay, pero walang bunga. Hindi nagbabasa ng Bible, hindi siya nagmamahal sa kapwa mananampalataya, at yun nga,
wala siyang bunga. Either yung character ng yung fruit of the spirit, wala siya noon, hindi nakikitaan kahit paano, no? Or wala din siyang ministry fruit. Hindi naglilingkod, hindi nagdi-disciple, hindi namumunga. Eh kung produce ng maraming Christian, pero hindi disciple, no wonder, wala talagang impact yan sa mundo. Tama? Pero ano kaya mga kapatid? Kung totoong disciple ang pinoproduce natin, di ba? Kasi kung disipulo ka, dala-dala mo yan eh. Saan? Hanggang eskwelahan. Dala-dala mo yan hanggang opisina. Dala-dala mo yan sa trabaho. Dala-dala mo yan sa bahay. Dala-dala mo yan pag nagre-reunion kayo ng mga kamag-anak ninyo. Either ikaw umuwi ng probinsya o sila pumunta sa kung nasaan kayo. Tama? At pag nandyan, nakita mo, magkakasama yung mga kamag-anak ko, reunion. Dahil disipulo ka, di ba? Baka hihingi ka ng pagkakataon na mag-share ng gospel sa buong angkan mo, sa buong kamag-anak mo. May ganun. Di po ba? O, pag disipulo ka, may korupsyon na nangyayari sa opisina. Kahit huwag na natin pag-usapan yung politiko muna. O sa opisina na lang. Hindi mo matitiis yun eh. Tama? O, magsasalita ka. Di ba? May gagawin ka. And one way or another, hindi sinabing lahat gugustuhin ka. Mare, baka dyan, kutsain ka. Di ba? Mare, dahil dyan, makriticize ka. Nakuha po natin yan. Pero, di ba? Ito yung sinasabi natin, indisin ko lang po, na they might not like you, they may even hate you, but one thing is for sure, they cannot ignore you. Amen? Di ba si Apostol Pablo, sabi nga nila, kung babasahin mo yung Book of Acts, si Paul, wherever he goes, dalawa lang ang pwede mangyari. Revival o riot. Di ba? Either nare-revive yung city, di ba? Or nagkakagulo. Nagra-riot yung mga tao kasi nagagalit kay Paul. Kasi pinapakialaman ni Paul, di ba? Kung alam niyo sa Book of Acts, yung may na-convert siyang yung mga parang magician, kuno, no? Nagalit yung amo ng magician na, hey, ba't mo na kinonvert yung magician ko? No? Parang may witchcraft yata yun o ganun eh. O kaya, pina-persecute niya si Paul. Di ba? Pero one way or another, may impact. Di mo ba? Hindi man lahat positive, pero yung nasasabi po natin eh, ang totoong Christianity, may impact. Hindi laging revival. Pero, hindi ka babaliwalain. Kasi ang isang Christian, mag-iiwan ng, ano yan eh, mag-iiwan ng footprint, kundi man fingerprint, footprint. May mark. Mag-iiwan ng marka yan. Di po ba? Kung ganun, edi syempre, unti-unti, di ba, nababago ang society. Dapat. If enough of us are genuine disciples. O, tapusin ko lang po ito na. Skip ko na po yan. Skip ko po ito. Okay. Tapusin ko po itong sa isang maikling Bible study. Okay po ba sa inyo to? Na? May papakita lang po ako sa inyo. Dalawang verse lang po ito. Na? Dalawang verse lang po ito. Pero for me, very powerful. Okay? And allow me to end with this. Itong 2 Corinthians chapter 5, no? Verse 14 to 15. Tingnan natin yung pananaw ni Apostol Pablo pagdating sa discipleship. Okay? Ano sabi niya? Sa ESV muna, no? Tapos i-ano ko dun sa NIV. Sabi sa ESV, no? For the love of Christ controls us because we have concluded this, that one has died for all, therefore all have died. And he died for all, that those who live might no longer live for themselves, but for him who for their sake died and was raised. Bago natin expound yan, tingnan natin yung sa NIV naman po. No? Ang NIV, pareho lang naman din po, no? Pero may isang word dito na parang gusto ko pong i-emphasize kasi baka hindi na natin masyado naririnig. No? Ito po yung salitang compel. Okay? Pwede po ba natin lagay sa chat box yung salitang compel? Hindi po compil, no? Iba po yung compil, na compel. Lagay lang po natin sa chat box, compel. Para, hindi ko alam kung old school ba ako or what, pero parang isa po itong word, English word, na parang bihira ko na po marinig.
Kaya nung nakita ko po ito sa NIV, sabi ko maganda rin na ano, no, ipakita ko po ito. No? Sabi niya, for the love of Christ compels us, na, because we are convinced that one died for all, therefore all died. Ito mga kapatid ang susi sa discipleship eh. No? Ano po yung susi ng discipleship? Patayan. No? Kita niyo ano niya, yung logic ni Paul. Sabi niya, dahil namatay sa atin si Kristo, so dapat tayong lahat, no, na kung saan namatay si Kristo, dapat lahat din tayo handang mamatay para sa Kanya. No? Sabi niya, and He died for... And ano ang proof na handa tayong mamatay para sa Kanya? Ang sagot, handa tayong mamuhay para sa Kanya. Okay, tingnan niyo verse 15. And He died for all, that those who live should no longer live for themselves, but for Him who died for them and was raised again. Na? Pero gamitin ko ulit tong salitang compel na. Sa English dictionary natin mga kapatid, na ang compel is, ang ibig niya sabihin is to urge, to drive or to urge forcefully or irresistibly. Okay? So, merong ano, matinding, baga ba, may matinding push. Di ba? So, ito yung tanong eh. Ganun po ba tayo mamuhay para sa ating Panginoong Jesus? Kasi sabi ni Paul, no? The love of Christ compels us. Compels us to what? To die. And how do we know that we have died? When we live. Parang, sundin niyo yung logic, no? Ni Paul, no? Yan, ganun daw ang isang disipulo. Ang isang disipulo, handang mamatay para kay Kristo at pinapatunayan niyang handa siyang mamatay para kay Kristo kasi araw-araw namumuhay siya para kay Kristo. Does that make sense? Ha? Yan, no? Kaya dalawang bagay lang po as I end no, itong study po natin. So, dalawang compel, no? Una, no, is to persuade believers. Ibig sabihin, okay, gawin natin mas generic, no? Kung ang tanong natin, Pastor Manric, anong suggestion mo? Yung paano anong tutumbukin namin pagdating sa discipleship? And kung ang pagbabasihan natin ay 2 Corinthians chapter 5 verse 14 to 15. Ito, no? I-challenge natin, gaya ng ginawa ni Kristo. Let's challenge our people to quote-unquote die. Yun po yun. No? Wala pong masama, walang mali na nagpipreach tayo ng mga encouragement, di ba? Kasi yan din nakikita natin sa social media, di ba? More on encouragement. And hindi po mali yun kasi pagiging pastoral po yun eh. Right? Totoo naman po, ang Biblia maraming kasagutan sa mga, hindi lang po sa tanong, but maging sa mga problema ng tao. Amen po ba tayo dyan? Pero ang ano ko lang ganito, walang problema sa mga prescriptive na preaching. Pag sabing prescriptive, ano problema mo? Worry? Ito sabi ng Bible, do not worry. Diba? Instead, everything by prayer and supplication. Yeah. So, ang tawag doon, prescriptive. Prescriptive preaching o prescriptive na discipleship. Meaning, may problema to, sige, ayusin natin o i-advise natin sila, counselan natin sila with the Word of God. Ito may hawak akong Bible dito. Ayan. Bible. Na? Hindi ko lang kung kita sa screen. Okay. So, yeah. Pero, at the same time, wag din po natin kalimutan yung emphasis ng discipleship. 'Di ba si Jesus, nung tinatawag niya yung mga disipulo niya, hindi naman po lahat umoo. Kasi 'di ba sinasabi ni Christ, foxes have holes, birds of the air have nests, but the Son of Man has no place to lay His head. Di ba? Sabi ni Christ, if you want to follow me, deny yourself, carry your cross. Di po ba? Alam po natin, di ba, yung carry your cross is an invitation to die. So yun, wag po natin i-ano yun. Ibig sabihin, wag natin babyin, tama ba yung term ko? Wag natin ibebebe, wag natin ibebebe, no, yung mga
disipulo. Kundi hamunin natin sila na, Bebe, dapat handa kang mamatay para kay Kristo. Kasi yan ang totoong discipleship. Yes, totoo. No? Hindi tayo naligtas sa ating pagsunod. Hindi tayo naligtas sa ating mabuting gawa. Niligtas tayo ng dugo ni Kristo. Niligtas tayo ng kamatayan ni Kristo at pagkabuhay muli. Amen? Pero, ano implikasyon? Di ba? Again, tignan po ninyo yung passage, no? If Christ died for all, one died for all, therefore all died. Di na kasi uso yung ganung mga lengguwahe, no? Oh, baka minsan kasi baka ang preaching natin, baka minsan lang again, hindi tayo against sa prescriptive preaching, hindi tayo against sa exhortation, hindi tayo against sa encouragement. Okay po yung part po yan. Pero baka wala na pong challenge minsan na yung cross it's no longer calling people to die. Di ba? No wonder nga yung cross ngayon naging jewelry na eh. Di ba? Alam naman po natin lahat, no? Kasi mga batikang mga leaders naman po kayo, di ba? Alam naman po natin sa first century, ng panahon ni Kristo, the cross is an instrument of death. Hindi po ito burloloy, hindi po ito jewelry, no? Hindi po ito something na ginagawang kwintas o hikaw. Di ba? Instrument of death po ito. So wag din po natin alisan ng kapangyarihan yung krus. Na ang krus ay ano? Yes, ligtas tayo ng biyaya ng Diyos, no? Pero once na kay Kristo ka na, ang pamumuhay natin kay Kristo ay ano? Dapat tingin mo sa sarili mo, patay ka na. Nakuha po? No? So kung ganun, na may ganung klaseng balanse ang discipleship natin, so kung patay ka na, ano pang kakatakutan mo? Di ba? How do you threaten a person who's already dead? Tama po? Di ba? Pag sinabi ko sa iyo, o sige, pag hindi ka sumunod sa nakawan dito sa kumpanya, masisisante ka. Patay ka na eh. Di ba? Ang isang taong patay, hindi na takot masisante. Di ba? O sige, pag hindi ka natutong uminom, hindi ka natutong magano, out ka na sa barkada, paano mo tatakutin ang isang taong patay na? Tama? Hindi po natin sinasabi na yung against tayo sa lahat, no? Hindi, hindi. Pero sinasabi lang po natin, pag ang isang tao, tingin niya sa sarili niya, patay na siya kay Kristo, di ba? Hindi na siya matatakot na na patayin pa uli. Hindi na po siya takot na masisante. Hindi po siya takot na i-unfriend. Di ba? Oh. Kasi hindi na niya kailangan yun eh. Kasi alam niya na kay Kristo na siya. Di ba sabi ni Paul, to live is Christ, to die is gain. Di ba sabi ni Paul din, I, I am crucified with Christ. Therefore, I no longer live. It's Christ who lives in me. So I think dapat ganun po yung discipleship natin. May encouragement, tama naman mag-exhort, mag-advise, di ba? Maraming mga wisdom ang salita ng Diyos. Pero wag din po mawawala yung let's compel people na kung talagang naintindihan mo yung ginawa ni Kristo para sa'yo, namatay si Kristo para sa'yo, dapat tayo handa rin tayong mamatay para kay Kristo. And paano natin patunayan na namatay na tayo kay Kristo? Hindi na tayo namumuhay para sa sarili natin. We should no longer live for ourselves but for Him who died for them and was raised again. Na? So, hindi ko alam kung ang Yemelif, handa po ba kayo sa discipleship na patayan? No? Lagay nga po natin sa chat box, patayan to, bebe. No? Yan, no? So, ang discipleship hindi feel good. Ha? Hindi po to feel good. Kundi ano to, invitation to die to. Di ba? Sabi ni Dietrich Bonhoeffer, di ba? When Christ bids a person to come, He bids him to die. Di ba? Kung kilala si Bonhoeffer, yun, totoo nga. Nagkatotoo sa buhay niya. Namatay nga po talaga siya. No? Para kay Kristo. Okay? Ay, nandito pala yung quote ni Dietrich Bonhoeffer, no? When Christ calls a man, He bids him come and die. Yan ang discipleship. Okay? And pangalawa, the second and the last is this, compelled to plead with unbelievers. Okay, no? So, 'di ba second ko ano ko lang ng konti
Yung kanina, 2 Corinthians 5:14 to 15. So ito yung challenge sa mga mananampalataya na, no? Dali natin sila sa proseso ng discipleship. So basically, anong proseso ng discipleship? It is a process of dying. Dying to self, no? In order to fully live for Christ. Pero at the same time, baba natin ng konti, 2 Corinthians 5:20, baka mas familiar sa inyo to, no, mga kayemelif, no? 2 Corinthians 5:20, ano? Therefore, di ba? Una, you plead with believers, die to Christ. Die with Christ. And then we plead with unbelievers, no? To be reconciled to God. No? Kasi sabi dito, therefore, we are ambassadors for Christ. God making His appeal through us. We implore you. Yung salitang implore, parang compel din, di ba? Naalala niyo si compel? Di ba si compel is yung force. Di ba? May urgency. Yun ang compel eh. Ganun din yung implore. So yung implore, ibig sabihin, yes, totoo, may halong pleading, may halong parang pakiusap, pero ang isang hindi nawawala pag ginamit yung word na implore, yung urgency. No? We implore you on behalf of Christ, be reconciled to God. So grabe ang Christian, no? May urgency sa paghamon sa kapwa mananampalataya na mamatay kay Kristo. Na? Huwag mo na isipin sarili mo, di ba? Yung ego mo, yung flesh mo, yung reputation mo, ano sasabihin ng ibang tao. No, no, no. Namatay ka na dyan eh. Di ba? At the same time, yun, dapat lahat ng mga hindi mo pa kilalang, hindi pa Kristiyano, di ba? Ay yung implore. Yun naman ang word, no? We implore with them. Kasi ambassador ka ni Kristo. Na? So, pinapresent natin yung gospel sa kanila na may urgency. Yan, no? That is a sample lang. Marami pa, kasi makapal yung Bible, eh, di ba? Pero that is my own humble, of course, from the Bible, no? Hindi naman talaga sarili natin, pero yung parang model ni Pablo, paano mag-disciple si Pablo, no? Ako, I just, parang imagine lang, no? Di ba, dinisciple ni Paul si Timothy? Ako siguro yun ang inaano ni Paul kay Timothy. Timothy, mamatay ka ng sarili mo. Di ba? Yung flesh mo, yung pride mo, yung ego mo. Di ba? Suko mo na lahat yan kay Lord. Di ba? Kasi real life, no, starts by dying to Christ. Again, ini-imagine ko lang, no? Ganun siguro mag-disciple si Paul, di ba? Kaya madaming na plant na church itong si Paul. Madaming na raise ng mga disciple. At kalahati ng New Testament, siya ang nagsulat. Di ba? Kasi unstoppable eh. Di ba ba? Eh matindi rin si Paul mag-share ng gospel. Na lagi siyang in urgency na to plead with unbelievers to be reconciled to God. Okay? So, ito yung sikat na ano, yung from now on we regard no one according to the flesh. Alam ba ninyo yan? Even though we once regarded Christ according to the flesh, we regard Him thus no longer. Kasi diba dati, ibig sabihin, uh, huwag mo tignan yung tao na, ay, itong taong to, wala na pag-asa to. Itong taong to, masama ito. No, huwag daw ganun. Kasi you can never tell. Di ba? Kung anong pwedeng gawin ni Kristo sa buhay ng taong yun. Sabi niya, dati ganun din tayo kay Kristo na imposible ito yung Messiah. Kasi anak ng karpentero eh. Di ba? Hindi siguro ito. No? Oh, so, pero sabi niya, even though we once regarded Christ in this way, we regard Him thus no longer. So, ganun din daw po tayo. Na? Pag nag-share tayo ng gospel, huwag ka mag-assume na itong taong to, hindi maliligtas to. Itong taong to, sobrang layo kay Kristo. No, no, no. Huwag mo sabihin yun. Di ba? Kundi share mo lang yung gospel and then tignan mo anong pwedeng gawin ni Kristo. And then dito pinasok ng sikat na if anyone is in Christ, pag yan binago ni Kristo, grabe. Di ba? I think, ako lang to I think Paul is in a sense, no, talking about himself. Di ba? Kasi kung titignan yung mga disciples, parang, di ba si Paul, Pharisee yan eh. Di ba si Paul, persecutor ng church yan eh. Tama? Pero nung binago ni Kristo, grabe, ang tindi. Kaya nga nung una naging quote-unquote Christian si Paul, di ba? Parang pinagdudahan siya ng ibang mga disciples. So parang, ha? Yan?
Ano nga yan? Persecute. Diba si Ananias, tinawag ni, tama ba si Ananias ba yun? Ha? Tinawag ng Diyos na puntahan mo si Pablo. Nagpe-pray yan, pero bulag. No, wag ka matakot, bulag yan. Tapos, di ba sabi ni Ananias, ha? Paul? Yan si Saul, di ba? Yan ang nagpa-persecute ng mga Christian. Sabi ni Lord at sabi ng Diyos, hindi, puntahan mo. Pag-pray mo. Di ba? Biro, pag-pray mo, mamamatay tao. Di ba? Pero nung pinag-pray, di ba? Grabe, no? Tingnan niyo naman what Paul became. So, ganun din, no? Yung mga tao sa paligid natin, hindi natin alam anong pwede at kayang gawin ng Diyos sa buhay nila. Baka pag mga yan, naging Christian, baka mas matindi pa po sa atin. Baka yan, maging mga future pastors, no? And baka bishop ng Yemelif. Okay? So, yan po ang ano natin, no? Persuade believers to die and then persuade unbelievers, quote unquote, to live, no, by accepting Jesus Christ as their Lord and Savior. No? So, ito ang ending lang po natin. No? The love of Christ does not merely comfort us, though it does, but more importantly, it compels us. Sana nakatulong po itong munting pag-share ko po sa inyo. At kung iba sa inyo ay nabagabag, welcome to the club, no? Kasi ako ay nung ginagawa ko rin tong thesis ko, ako ay nabagabag din, no? Na bakit ganun, na tayo binansagang only Christian nation in Asia pero ang number one o number two tayo sa pinaka-corrupt sa Asia, number 132 no, sa corruption index, no? So, hindi rin po ako nakatulog. Kaya pati ako ay ah, ni-reimagine ko rin po uli, no? Yung discipleship na tama ba yung pagdi-disciple namin? Baka kasi ang discipleship namin baka programa, baka 'di ba? Tapusin lang itong lesson na to, o na-disciple na to, no? Pero hindi naman talaga naturuan ng tatlo. Kasi yun ang tatlong marka ng disciple, 'di ba? Itong disciple mo to, nagbabasa ba ng Bible? Nagmamahal ba ng kapwa believer? Namumunga ba? No? Dahil sa banal na spirito na sa kanya. Yun ang parang pinakadapat ano no? Kung ganun ang ganun ang mga napoproduce nating Christian, disciples, no? Parang imposibleng hindi natin sooner or later, di ba? If we produce enough Christ-like disciples and nandun we teach them to die and then we have the urgency to share the gospel to every unbeliever that we know, parang imposibleng hindi magbabago ang bansa. No? So, God bless sa Yemelife Church. Tuloy lang po ninyo itong discipleship journey po ninyo. Baka minsan may mga bagay lang po na kailangan natin i-reflect. Baka may mga bagay na we first have to look in the mirror. Okay lang po yan. No? None of us have all the answers. Pero just continue reflecting, continue asking questions, continue to humble yourself before the Lord, continue to learn, no? Continue to grow, and may awa ang Diyos. May awa ang Diyos, na I believe kahit paano maraming Pilipino ang nagmamahal sa Diyos, no? At maraming Pilipino nagmamahal sa bayan. Um, Dahil may awa ang Diyos, tutugon ang Diyos sa ating mga panalangin, no? At may God bless Yemelife, no? May God grant our churches revival, no, and may God really restore, no, and change our nation, no, for His glory, no, and for His purpose. Okay? So again, maraming salamat sa pribilehiyong ito. Pastor Brian, thank you for inviting me sa sa okasyon na ito, no? At sana nakatulong po ang inyong lingkod. Okay? Good night po and God bless.